Isang pleasing na performance para sa ating Gilas sa Pilipinas. Although may mga questionabling tawag sa mga plays, pero aminado ang Jordan na convincing ang panalo ng Gilas sa labang ito. Maraming factor sa ating panalo at yun ang mga kahinaan ng Jordan sa labang ito. Unang-una ay ang 3-point shooting na inalat ang Jordan na may 12% lamang kontra sa 30% ng Gilas. Pinangunahan ni Kai Sotto ang 3-point shooting percentage dahil isa lamang ang kanyang namintis sa 2 out of 3 beyond the arc. Pero pagdating sa volume ay pinangunahan ito ni Bobby Ray Parks Jr. na 3 ang naipasok. So yan ang weakness ng Jordan na na-take advantage ng Gilas. Sa 3 ni Parks at Sotto ay sapat na sa labang ito. Another good thing ay sapat ang ating big man. Dahil maalat nga sa 3 itong Jordan, sila ay umasa sa ilalim. Nanguna tayo sa points in the paint at meron tayong 6 na blocks na galing sa triple tower na sila Sotto, Kwame at Aguilar. Kaya ang main big man ng Jordan si Aldo Wairi ay nahirapan. Okay din ang ating ball movement at nabigyan ng open lane ang mga kumakat sa gitna. Pero syempre importante ang individual step up ng ating mga players. Iba talaga itong si Scottie Thompson na mayroong 13 rebounds na akala mo ay big man. Lumabas nga sa labang ito ang laro ni Scottie. Dagdag pa ang kanyang 8 puntos at 8 assist. Another one ay si CJ Perez. 2019 World Cup pa nang ito ay maglaro sa Gilas. Actually siya nga ang best Gilas player sa event na yon, kaya deserve ni Perez ang makabalik sa national team. Sa game na ito ay kanyang pinakita na he is a good scoring option para sa ating koponan. Nakapagtala si Perez ng 11 points, 3 rebounds at 5 assists. Scoring-wise ay pinangunahan ni Kai Sotto ang Gilas ngayon. Nakapagtala siya ng 16 points, 7 rebounds at 2 assists. Sa 23 minutes ay tig-isa lamang ang kanyang namintis sa 3 points at sa free throw and giving him a 21 efficiency rating. And for safety nitong si Kai ay agree ako sa ginawa ni coach na sa 30 seconds na lamang ng laban ay inupo na ang ating kababayan para makaiwas sa mga di inaasahang problema. Well, pinakita naman ng ating NBL player na ito na ang kanyang pinaka-efficient na game sa mga nagdaang FIBA tournaments. Kaya we can say na sulit ang kanyang paglalaro ngayon sa Gilas. Well, guting lahat ng naglaro ay nakapag-contribute. Salamat din sa coaching staffs dahil kailangan natin ng panalong ito sa pag-boost ng confidence ng ating koponan. At habang naglalaro ang Gilas ay nag-tweet itong si Jordan Clarkson na heart is soaring. Iba ang interpretation ng mga foreigner, pero sa mga Pilipino, ito ay tungkol sa Gilas. Well, kailangan makabawi ng Jordan sa next game dahil sa isang komento ng Jordanian fan na pinagre-resign na ang kanilang coach.